Sa kislap ng kamera at palakpak ng madla, hindi natin agad nakikita ang mga kwentong itinatago sa likod ng ngiti ng mga artista. Sila'y mga bituin sa entablado, minsan masaya, minsan tahimik na lumuluha. Sa episode na ito, ating babalikan ang buhay ng ilang personalidad na minahal ng marami. Ngunit, nagdesesyong mamaalam, isang paggunita hindi lamang sa kanilang karera, kundi sa mga aral na iniwan nila sa atin. Stella Strada, sumikat sa mga pelikulang may temang daring noong dekada 80. Ngunit sa murang edad na 21, noong December 28, 1984, siya ay natagpuan kasama ang isang malapit na kaibigan. Parehong wala ng buhay. Iniulat na siya ay dumanas ng matinding kalungkutan sa likod ng kanyang kasikatan. Sa isang sulat, nabanggit niya ang kanyang pakiramdam, nakawala ng pagmamahal at pangunawa. Hanggang ngayon, isa ang kanyang kwento sa mga pinakatrahedya sa kasaysayan ng lokal na pelikula. Nonong de Andres, isa sa mga pinakakilalang character actors sa bansa, si Nonong ay naging bahagi ng daan-daang pelikula at palabas bilang bangkay, isang papel na kanyang ginawang iconic. Noong November 6, 2018, sa edad na 71, siya ay natagpo ang wala ng buhay sa isang resort sa Quezon. Ayon sa mga ulat, siya ay matagal nang may iniindang karamdaman at piniling wakasan ang sariling buhay. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang kababaang loob at kakayahang magpatawa kahit sa simpleng kilos lamang. Miko Palanca, isang gwapong aktor na naging bahagi ng maraming teleserye sa ABS-CBN at GMA. Noong December 9, 2019, sa edad na 41, isang malungkot na balita ang gumulat sa showbiz. Si Miko ay namaalam matapos malaglag mula sa isang condominium unit sa San Juan. Wala mang kompletong detalyeng inilabas hinggil sa kanyang pagpanaw na pabalita na siya ay dumaan sa matinding emosyonal na pagsubok. Isa siyang paalaala na kahit matatag sa paningin ng iba, maaring may mga sugat na hindi natin nakikita. Blackjack. Kilala bilang hari ng Pinoy reggae, si Blackjack ay sumikat sa mga kantang puno ng saya at kwela noong huling bahagi ng dekada 90. Ngunit noong November 21, 2016, siya ay natagpuan sa kanyang tirahan sa Maynila wala ng buhay, kung saan ang kanyang ulo ay may balot na isang plastic. Wala namang palatandaan ng gulo o pananakot, ngunit maraming tanong ang naiwan. Isang masayahing alagad ng sining na sa kanyang katahimikan nagpapaalala sa atin na ang ngiti ay hindi palaging sumasalamin sa tunay na damdamin. Julia Buencamino, anak ng mga batikang aktor na sina Noni at Charmaine Buencamino. Si Julia ay minahal bilang si Amy sa teleseryeng Oh My G. Ngunit sa murang edad na 15 noong July 7, 2015, siya ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang tahanan. Ayon sa kanyang pamilya, si Julia na kinilala nila sa pangalang Lee ay may kinakaharap na matinding personal na hamon. Kalaunan, naglungsad ang kanyang mga magulang ng mental health awareness campaign upang matulungan ang ibang kabataang dumaraan sa parehong laban. Brian Velasco, drummer ng bandang Razorback, si Brian ay kilala sa kanyang galing sa musika at pagiging magaan kasama. Ngunit noong Enero 16, 2019, sa edad na 41, ginulat niya ang buong bansa nang siya ay magpaalam sa mundo sa gitna ng isang live video. Sa nasabing video, nakita kung paano siya tumalon mula sa bintana ng kanyang condo unit. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay matagal nang humaharap sa mga hamon sa kalooban. Ang kanyang pagpanaw ay naging paalaala kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng suporta sa mga panahong tila mabigat ang lahat. Pepsi Paloma, isa sa mga tinaguriang soft drink beauties ng dekada 80. Si Pepsi Paloma ay naging bahagi ng ilang kontrobersyang hindi malilimutan sa kasaysayan ng showbiz. Noong May 31, 1985, sa edad na 18, siya ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang apartment. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong at umaasang maibigay ang buong katotohanan sa kanyang naging kapalaran. Tyron Perez, sumikat sa kauna-unahang batch ng Starstruck. Si Tyron ay nakilala sa kanyang husay sa drama at pagkakaroon ng matatag na presensya sa telebisyon. Ngunit noong December 29, 2011, sa edad na 26, siya ay natagpuan na wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan sa Valenzuela. Ayon sa ulat, may nakitang tama ng
falta sa kanyang sentido. At ito ay isang trahedyang personal. Wala mang iniwang paliwanag, malinaw ang mensahe, ang bigat ng dinadala ng isang tao ay hindi laging nakikita. Maria Teresa Carlson. Dating beauty queen at aktres, si Teresa Carlson ay naging simbolo ng lakas ng loob nang magsalita siya tungkol sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang personal na buhay. Subalit noong November 23, 2001, siya ay namaalam sa isang insidente sa ika-23rd floor ng isang gusali. Natagpuan ang kanyang wala ng buhay na katawan sa ibaba ng building. Ikinagulat ito ng marami, lalo't ilang buwan lamang ito matapos niyang lumabas sa mga panayam. Dahil sa kanyang kwento, lalong tumindi ang panawagan para sa proteksyon ng kababaihan at itinatag ang mga batas para sa kanilang kapakanan. Alfie Anido, isa sa mga sikat na aktor ng Regal Films noong early 80s. Noong December 30, 1981, sa mismong araw ng kanyang ika-22nd birthday, siya ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang tahanan sa Makati. Ayon sa ulat, ito ay isang personal na trahedya. Ngunit dahil sa kanyang koneksyon sa isang kilalang pamilya, naging laman nito ng mga haka-haka. Hanggang ngayon wala pa ring tiyak na sagot kung ano nga ba ang tunay na nangyari.